unfortunately, nakikita ko mga ka-psychology is ginamit dito si Mayor Vico Soto na para magsalita against the Diskaya, lalong-lalo na doon sa mga pangalang ipinalabas nila para ang paniwalaan ng mga tao. Hello, good day everyone, and welcome back to my channel, Psychology and Social Issues. This is Philip, and we're here again for another psychology-related topics and social issues. So, again, maligayang pagdating po dito sa ating channel. Sa mga bago po dito, ang mga pinag-uusapan po natin dito ay psychology concepts at ina-apply po natin sa pang-araw-araw na issues mga psychology. Okay? So, karamihan, ina-apply natin sa politika, pero of course, hindi natin nililimit sa politika lamang. Meron ding iba na napag-usapan natin sa pamilya, relasyon, at kahit sports mga ka-psychology. Okay? So, ito, ngayon, may bago tayong paksa, and of course, ang mainit na nangyayari ngayon sa ating bansa ay ito nangyayaring korupsyon sa DPWH. And ngayong linggo, nung Lunes, nag-hearing yung Senate at nung Martes, nag-hearing din yung House of Representatives. Okay? And gagawa ako ng isang video, i-explain ko kung ano yung nangyayari ngayon between Senate and House of Representatives. Explain natin bakit nagkaganito yung relasyon ng dalawang institusyon na ito na dapat sana ay magkaisa sa kanilang mga gawain. Pero of course, yun nga, dahil itong bansa ay democratic po tayo, ini-expect po natin yan. So ano yung pag-uusapan? Ang pag-uusapan natin ay itong pagbisita ni Vico Soto sa hearing ng House of Representatives mga ka-psychology. Okay? At anong posibleng psychology concepts na mag-explain doon? Ito yung tinatawag ko na halo effect. Okay? So, explain po natin ano yung halo effect. Tapos, ipapakita natin kung paano in-apply nila yung halo effect. And of course, tanungin din natin na sa paggamit ng halo effect, dito kay Vico Soto, nagamit nga ba si Vico Soto para sa personal na interest or agenda ng mga congressmen? Okay, so kung interested kayo dito at may idea kayo, pwede kayo mag-comment dyan. Kung may nagustuhan kayo sa pinag-usapan natin, comment kayo dyan or thumbs up kayo. Or kung ano yung hindi ninyo nagustuhan, paki-thumbs down din and then paki-comment kung ano yung parte ng video natin na hindi ninyo nagustuhan para po ma-improve itong channel natin. Okay? So again, welcome to Psychology and Social Issues. Okay, so umpisa natin. Alam nating lahat, kilala nating lahat si Vico Soto bago pa man naging mayor ito ng Pasig City mga ka-psychology. Inintroduce na ito dati kung natatandaan niyo around 2015 to 2016 sa kasagsagan ng Aldab Nation. Sa kasagsagan ng pagsikat ng Aldab. Okay? So, I think konsehal si Vico noon, kung hindi ako nagkakamali, nung pinag-guest siya sa Itbulaga sa Aldab, ng Aldab, nung kina Maine Mendoza at Aldin Richards, nakamukha ko mga ka-psychology. Okay? Wag na kayong pumalag mga ka-psychology kasi dalawang paligo lang yung diferensya namin. Okay? Meron lang doktor si Aldin Richards, ako wala. So, eto mga psychology. So, pinakita physical appearance ni Vico Soto, of course, lahat ng mga babae gustong-gustong maging girlfriend ni Vico Soto. So, gwapo, matangkad. Basta lahat ng hinahanap mo sa isang lalaki, physically, mukhang nandiyan na kay Vico Soto. Then, in terms of pagiging leader ng isang syudad, and base sa mga naririnig natin at sa mga binabalita, maganda naman talaga ang binabalita sa social media at sa mainstream media. Kasi daw, nagpi-perform itong si Vico Soto, walang issue sa korupsyon, walang issue or walang anomalya na mga nangyayari
sa kanyang syudad under sa kanyang pagiging mayor. Okay? So basically, first impression ng mga tao nung lumabas siya, anak ng artista, gwapo, mabait, um, kalmado, so maganda yung impression. Di ba? Then, in terms of performance, trabaho, maganda, hindi kurakot, so on and so forth. So, total package, perfect package na pagkatao ni Vico Soto. Okay? So, yan yung pagkilala natin kay Vico Soto. I think agree tayong lahat dyan, mga ka-psychology. So, ito. Introduce ko ngayon, itong halo effect. Okay? Ano itong halo effect? I-share ko itong PowerPoint ko mga ka-psychology. So, define muna natin, ano ang halo effect? Refers to the widespread human tendency. Widespread po linagyan po ng widespread. So, ibig sabihin, halos lahat tayo, kung hindi man tayo lahat, may ganito. At least mga 80 to 90%. No? Refer to the widespread human tendency in impression formation to assume that once a person possesses some positive or negative characteristic, other as yet unknown qualities will also be positive or negative. In other words, consistent with the existing impression. So ano pong simpleng pagkasabi dito, mga ka-psychology? So lahat tayo, or halos lahat tayo mga ka-psychology, lalo't lalo na hindi tayo oriented ng ganito, kaya nga pinakilala ko ito sa inyo para the next time, magmasid at magbantay na po tayo. So anong explanation dito? So mayroon po tayong tendency lahat na kung yung isang tao nagpapakita ng magandang characteristics, be it physical, personal na observe mo sa kanyang trait, narinig mo, so on and so forth, basta either positive yan or negative mo, the same, physical, trait, so on and so forth, ganun din. Both positive, negative characteristic. Lahat ng iniisip mo sa tao na yan, kahit hindi mo pa alam, most likely, ganun na rin yung iniisip mo. Kung halimbawa, ito nga, kung positive yung may narinig first impression mo sa kanya, or nakita mo na positive, may nakita kang positive or maganda sa taong yan, o be it physical o gwapo, halimbawa, so ini-expect mo na ngayon na yung ibang traits niya, kahit hindi mo pa na-observe or nakilala or nakita, ini-expect mo na maganda. Kasi in line doon sa first impression mo. Ganun din kapag negative. So, halimbawa, nakita mo siya negative. First meeting mo sa kanya, tapos mukhang nayabangan ka. So most likely, lahat ng mga iniisip mo sa kanya ay ganun na rin, negative na rin. Okay, so parang sa madaling sabi, parang first impression last kasi first mo nakilala ganito. Okay, so ano pang other na definition nito? It seems as if known personal characteristics radiate. Anong radiate? Lumalawak or basta kayo na magtagalog mga ka-psychology ha. A positive or negative halo influencing a person's expectations about other as yet unknown qualities. Nandyan talaga yung unknown qualities kasi ina-apply mo kung ano yung nakita mo, ina-apply mo. Ini-explain nila ito para maintindihan natin at malaman natin para sa susunod na magkaka-experience nito, maiiwasan natin ito kasi itong halo effect ay magli-lead ito sa hindi magandang relasyon or conclusion doon sa isang tao. Okay? Magkakaroon tayo ngayon ng misperception. Okay? Magre-resulta ito again ng misperception na kung saan yung misperception din ay mag-lead ng conflict. Okay? So I think malinaw ha? So sana sa susunod, yung mga kayo nakapanood nito, maintindihan ninyo, tapos ma-apply niyo sa pang-araw-araw na pang kabuhayan natin, pagkabuhayan talaga mga ka-psychology. No? So ito, balik tayo sa kay Vico Soto. May ipapakita ako. Yung time na nagsalita si Vico Soto sa Senate hearing. So pakinggan muna natin, maiksi lang, tapos i-explain ko sa inyo kung paano in-abuse yung ginamit yung halo effect dito mga ka-psychology. Because a final question before proceeding, Mayor Vico Soto. You mentioned in your Facebook statement that you had seen many inconsistencies
no, in the testimony of the Discayas. No? So maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are. Thank you, Mr. Chair. Marami nga po tayong naobserbahan na you use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sila sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ay ito po talaga yung nakikita natin. Ano? Isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, obvious naman po na kasinungalingan ito. Meron pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning them, sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito, kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course, I think everyone in this room would agree. Sinasabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Pag kinumpute po natin, alam ko medyo, Mr. Chair, with all due respect, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Pero pag tinignan po natin logically, 2 to 3% of even 100 billion, 52 to 3 billion pesos lang po ito. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt. Pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Na sobrang yan, sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am Cesara, 11 digits ang assets nila. So hindi pa baba sa 10 billion. Nakita po natin, isang jade lang nila sa office nila, 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they pay the correct taxes, it would easily reach almost a billion, if not more than a billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3% profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang isda ay nahuhuli sa sarili nilang bibig. Buti na lang po, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And I don't mean to overstep, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito, na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon totoo. Pero hindi tayo, they have 2% evidence of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying without batting an eyelash. So we have to be very careful in how we proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Okay, so i-stop ko mga psychology kasi dito na natapos yung medyo mahaba-haba yung statement ni Mayor Vico mga psychology pero ito titignan natin. Unang-una, ang punto niya, sinasabi naman ni Mayor Vico na hindi siya magsasalita kung hindi based sa personal experience niya kasi nga dito dapat personal experience para hindi magiging hearsay yung statement mo. Pero unfortunately lumalabas na meron talaga siyang sinasabi. Pasensya na po ha sa mga fan kay Mayor Vico. I might say posible pong makapagsalita ako na hindi niyo magustuhan tungkol dito kay Vico pero ito ay for the sake or for the purpose of discussion lamang mga ka-psychology para maintindihan talaga natin kung ano itong halo effect. Okay? So again, unang-una, alam naman natin na hindi ko alam kung ano ang profesyon ni Mayor Vico pero the fact na wala siyang dalang ebidensya galing sa BIR at sa ibang ahensya na nag-audit sa Diskaya. So, wala pa talagang makapag-conclude na nagsinungaling yung mga Diskaya patungkol sa 2 to 3% na kita. Okay? But again, medyo obvious pero hearing ito, legal, kahit obvious kasi kailangan talaga ng ebidensya. And again, hindi naman si Vico, hindi BIR, pero ito yung punto dito mga ka-psychology saan in-apply dito yung halo effect. Okay? Again, una kasi ang impression ng mga tao kay Mayor Vico ay mabait, magaling, matulungin, dedicated sa trabaho, hindi corrupt, at iba pa.
Okay? So ngayon, a day before ng hearing sa Congress, naglabas ang mga diskaya na personal na kalaban ni Mayor Vico ng mga pangalan ng mga congressman at mga empleyado ng DPWH na involved doon sa korupsyon sa mga proyekto, lalong-lalo na sa flood controls. Unfortunately, mga ka-psychology, walang ibang makapagsasabi, walang anong tawag nito? Walang makapagsasabi or walang makapag-deny sa statement ng mga diskaya kasi personal experience nila yung inilabas nila. Okay? Kahit yung mga congressman na sinabi, minensyon nila, mahihirapang i-deny yun. Di ba? Kasi of course, wala naman talagang aamin. Sige. So, expected na magdi-deny. So, itong Congress, naghahanap ito ng isang tao or maraming tao or maraming witnesses na magsasabi na yung ipinalabas ng mga pangalan ng mga diskaya ay kasinungalingan or hindi totoo. And ang nakikita nila dito ay si Mayor Vico. So dito na pumapasok yung halo effect. Nakikita, alam nila, alam ng Congress na ang perception ng mga tao kay Mayor Vico ay yun na nga, mabait, gwapo, matulungin lahat, yung positive, di ba? So in-expect natin na kung anong sasabihin ni Mayor, in-expect nila na kung anong sasabihin ni Mayor Vico Soto dyan patungkol sa mga diskaya ay paniniwalaan ng mga tao. Okay? Kahit na to the point na mukhang nagsisinungaling or kahit na to the point na wala namang it does not follow naman yung mga sinasabi ni Mayor Vico. Bakit ko nasabi? Kasi hindi naman niya alam kung sino sa mga congressman talaga ang ang tawag nito? Totoo sa mga pinangalanan, yung totoo or hindi. Wala talaga makapagsasabi. Yung mga diskaya lang talaga. Okay? So, unfortunately, nakikita ko mga ka-psychology is ginamit dito si Mayor Vico Soto na para magsalita against the diskaya, lalong-lalo na doon sa mga pangalang ipinalabas nila para ang paniwalaan ng mga tao ay itong si Mayor Vico Soto. And of course, expect tayo na yung mga ilan sa mga kababayan natin maniniwala talaga. 'Di ba? So, again, hindi po ito patungkol dito, itong pinag-uusapan na hindi ito patungkol sa kung anong nangyayari sa hearing, kung sinong guilty, so on so forth. Ito ay discussion po ng halo effect at pinakita lang natin ang magandang ehemplo or example dito sa ganitong klase. Okay? Saan mali nga ba ito? Technically hindi mali, pero magre-resulta ito doon sa misperception. Tulad ngayon, 'di ba? Maraming tao na naniniwala kay Mayor Vico, so tayong karamihan sa atin naghahanap ng pangalan ng mga involved na congressman kasi alam natin sila yung most guilty dito. At nung inilabas na, tapos kinontra ni Mayor Vico kasi naniniwala yung mga tao sa kanya dahil nga dito sa first impression nila kay Mayor Vico, ngayon nalilito na yung karamihan sa atin kung sino yung paniniwalaan. Di ba? But again, nagkakaroon na ng misperception, nagugulo na. Sinabi ni Mayor Vico na ginugulo daw ng mga diskaya. Well, in fact, ang nakikita ko, unfortunately, pasensya na sa mga fan ni Mayor Vico Soto, ginugulo ni Mayor Vico dito ang impormasyon. Instead na, ang hearing papunta sana doon sa mga pinangalanan at i-prove ng mga pinangalanan and i-prove ng mga diskaya yung mga sinabi nila at i-prove ng mga congressman na hindi talaga sila involved sa pamamagitan ng paglabas ng iba't ibang ebidensya. Ang nangyayari ngayon, nagugulo. Ang mga tao naguguluhan kung saan maniniwala. Okay? So, I hope po na may natutunan kayo. Again, pasensya na po sa mga fan ni Mayor Vico Soto. Babawi ako sa susunod. Maghahanap ako ng topic na para makabawi ako sa inyo para hindi nyo masabing siniraan ko dito si Mayor Vico, mga ka-psychology. In fact, base dito sa discussion natin, ang nasisira dito itong Congress kasi nanggagamit sila ng tao instead na ang purpose ng kanilang hearing ay para madiscover nila kung ano yung mga totoong issue base doon sa mga ebidensya. Yet, nanggagamit sila dito ng isang tao na kilala bilang mabait, mabuti, matulungin, public servant para guluhin yung takbo ng
ng, ng usapan at hindi na mag-focus doon sa kung anong mga ebidensya. Kasi ang hirap dito, well, again, ito lang opinion ko mga psychology, hirap talagang kontrahin yung statement ng mga Diskaya, lalo't lalo na pumunta sila sa hearing sa Congress at pinanindigan nila yung statement nilang inilabas doon sa Senate hearing. Okay? So maraming salamat mga psychology at I hope meron kayong natutunan na naman dito sa ating medyo mahaba-habang discussion kasi mahaba yung statement ni Mayor Vico mga ka-psychology. Pasensya na. Okay. So, again, thumbs up kung nagustuhan niyo itong video, thumbs down kung hindi. Okay? So, maraming salamat at magkita tayo sa susunod nating discussion.